Sisi, ano ng background ng bagong Sisi? Alam mo ba? Tamang-tama ang tanong mo. Ang bagong CEO na ito ay ang pinakamayaman sa capital city, ang tagapagmana ng Gu family. Dati siyang nasa abroad. Dahil matanda na si Lola Gu, kaya inilipat niya ang focus ng negosyo, pabalik dito sa bansa. Balita ko, gwapo rin daw siya, pinipilit pa siyang magpakasal ng pamilya. Pinipilit magpakasal, Lola. Parang, pamilyar na pamilyar ito. Mga kasama, maging alerto kayo mamaya. Magandang araw, Boss Go. Hindi ako si Boss Go. Magandang araw, CEO. Magandang araw, CEO. Unang pagkikita, tinawag ko ang advertising department mo para sa meeting. Pasensya na. Isasalubong kita ng Japanese food mamaya. Hindi naman mahirap, trabaho lang namin yun. Boss Go, Xiao Chan. Tingnan mo, si Song Maymay. Nagpapakitang gilas na naman. Magandang araw, Boss Go. Ako si Song Maymay, manager ng advertising department. Boss Go, tuloy po kayo. Hindi na kailangan. Ang boses na ito, ang pamilyar na pamilyar. Siya pala yun? Xiao Chan. Hindi ba siya ang asawa mo sa marriage certificate? Nga, pero sinabi mo sa akin na ordinaryong rich kid lang siya. Paano naging bagong appoint na si? Huwag kang mag-alala, hayaan mo akong mag-isip. Tumayo ka sa likod ko, huwag mo siyang ipakita ang mukha mo. Ipapakilala ko sa iyo ang mga kasama natin sa publicity department. Sa isang kumpanya, ang empleyado ay dapat magbigay galang sa boss. Ganoon ba? Sir Go, masakit ang paa ko. Pwedeng tulungan mo ako. Sir Go, mali ako, hindi na mauulit. Gaga, tumayo ka na agad. Meeting. Sige Sir Go, dito po tayo. Ikaw si Song Maymay, di ba? Ang kumpanya ay lugar para magtrabaho. Kinamumuhian ni Sir Go, ang mga hindi marunong mag-prioritize. Hindi kasalanan ng taong walang alam. Dahil una mo itong pagkakamali, kung may susunod pa, kailangan mo nang umalis sa kumpanya. Naiintindihan ko, Secretary Leo. Samahan ninyo si Sir Go ngayon. Sir Go, ang planner song ninyo dito, anong nangyayari sa kanya? Planner song. Itaas mo ang ulo mo. Naku, kilala niya ba ako? Are, sumasakit ang tiyan ko. Pupunta muna ako sa CV. Mr. Go. Sumasakit din ang tiyan ko ng kaunti, pupunta rin ako sa CR. Mr. Go. Mas mabigat ang problema ng mga babaeng katrabaho. Pasensya na po, Mr. Go. Ayos lang. Ipasa mo sa akin ang report ng data na may kinalaman sa livestream ng publicity department. Mag-order pa ng ilang dessert at milk tea. Pagbalik nila, magkakilala naman kayong lahat. Sige, aayusin ko na agad. Sisi, ano na ang gagawin ko? Siya ang pangunahing presidente ng kumpanya. Kung malalaman niyang niloko ko siya, tiyak na hindi niya ako palalampasin. Mas mabuti pang magsulat na ako ng resignation letter. Huwag naman. Sayang lang ang sweldo. Isang linggo pa lang akong nagtatrabaho. Sisi, pasensya na. Kasalanan ko, hindi ako nag-isip ng mabuti. Huwag kang mag-alala ng sobra, dahil sa akin nang galing ang problema, hindi kita pababayaan. Pag-isipan ko muna kung ano ang dapat gawin. Hindi pa naman umabot sa pinakamasamang sitwasyon. Sisi, hindi kita sinisisi. Alam kong, hindi mo sinasadya, pero hindi natin. Inaasahang espesyal ang kanyang katayuan. Hay, bahala na. Malas ko lang. Pwede namang mag-resign. Marami namang ibang trabaho. Xiao Chan, sa nakaraang buhay ko, tama sigurong nakapagligtas ako ng mundo. Kaya sa buhay kong ito, may nakilala akong napakabuting kaibigan tulad mo. Huwag kang mag-alala, tiyak na hindi ka magre-resign. Masyado kang nagpapa-exaggerate. Baka magkapatid tayo sa nakaraang buhay. At ngayon ay ipinagpatuloy ang pagkakaibigan. Mga napakabuting kaibigan at magkapatid. Oo nga, bakit hindi ko naisip yun? Sisi, ano ang naisip mo? Pagdating ng oras, malalaman niyang Song Chan ang pangalan mo. Ganito ang sabihin mo. Sabihin mo, hindi mo lang sinunod ang apelyido ng nanay mo. Para maalala ang iyong ina, binago mo ang pangalang Lin Sisi para maging Song Chan. HMM, at ako, ay isang Lin Sisi na, kapangalan mo. Magagawa kaya iyon? Masyadong malayo naman.
Wala nang ibang paraan. Sana hindi siya masyadong matalino. Wala namang ibang magandang paraan ngayon. Wala na tayong magagawa kundi subukan ito. Halika, bumalik muna tayo para mag-video. Kilala na ng lahat ang aking katauhan. Ngayon, magpakilala naman kayo. Ako si Zuro, director ng lahat ng departamento sa Publicity Department. Ang pangunahing tungkulin ko ay ang pagpapalawak at pag-unlad ng livestream na negosyo. Ako si Song Maymay, manager ako ng livestream na departamento sa Publicity Department. 18 taong gulang na ako ngayong taon. Ako si Song Chan. Isa akong intern sa Publicity Department. 1 linggo pa lang akong empleyado. Song Chan ang pangalan mo. Ginoong Go, kilala mo ba si Song Chan? Siya ay empleyado ng kumpanya natin, baguhan lang na intern. Schoolmate ko siyang mahina ang grado. Kung hindi mo siya gusto, papatawag ko agad ang HR para tanggalin siya. Sino ang nagbigay sa'yo ng kapal ng mukha para magdesisyon para sa akin? Ginoong Go, hindi po ako lang ay. Ang ayaw ko talaga, kapag ako ay nagsasalita, ay maabala ang aking daloy. Kung may susunod pa, mag-impact ka at umalis. Opo, Susunod, magkakaroon ng pagbabago sa mga trabaho ng lahat. Pagkatapos, papagawa ko kay Secretary Liu na ipaalam ito. opo. Buti na lang at sa wakas, nakalusot ako. Ikaw, pumunta ka sa opisina ko. Ngayon tapos na. Diyos ko, sana makalusot ako. Song Chan, bakit? Kilala ka ni Ginoong Go? Walang dahilan. Nagkita lang kami minsan. May mga tao na laging iniisip na gumamit ng masamang paraan para lang umakyat sa trabaho. Mag-ingat ka, baka sa huli, wala kang mapala. Song Mimi, huwag kang mag-alala. Hindi ako tulad ng iba. Alam ko ang sarili ko. Kung hindi akin, hindi ako magmamalaki. HMP, tingnan natin kung hanggang kailan ka magmamalaki. Mimi, paano mo nasabi iyan sa akin? Sinasabi ko lang ang totoo. Wala namang kayabangan na sinasabi. Matulis ang dila mo. Hintayin mo. Kayong mga ito, bumalik na sa inyong pwesto. Hintayin ninyo ba akong magbuhat? Sa inyo pabalik, babalik na kami. Bilis. Song Chan, ikaw, naglakas loob kang mangakit ng lalaking gusto ko. Titingnan ko kung ano ang kaya mo. Titingnan natin. Xiao Chan, kung hindi, samahan kita. Wala, pareho lang ang kahihinatnan. Kung ano man ang gawin, ang dapat mangyayari. Mas maaga, mas mabuti. Kaya mag-ingat ka. Huwag kang mag-alala. Hindi ba tayo? Naghanda na? Hintayin mo akong magtagumpay. Ginoong Gu, kamusta? Ako si Song Chan. Pasok. Sisi, alam mo ba, yung bagong presidente natin, ay kilala si Song Chan. Baka siya na yung pinag-uusapan, napapakasalan, ang mayamang dalaga. Nagtatago lang ng tunay na pagkatao, at nagtatrabaho dito sa kumpanya. Close kayo, di ba? Totoo ba to? Tungkol dito, hindi ko rin masyadong alam. Pero, kahit na siya man o hindi, ang mayamang dalaga, kailangan pa rin nating makisama sa kanya. Paano kung totoo? Malaki ang makukuha natin. Oo nga, buti na lang hindi ko siya inaway. Lin Sisi, manahimik ka, itigil mo na yang kalokohang chismis. Sinong nagsabi sa'yo na si Song Chan ay mayamang dalaga? Sa mga nobela, ganyan naman ang istorya, di ba? Hindi ba't nagmumula sa totoong buhay ang sining? Si Song Chan, wala siyang dating, wala ring kakayahan. Paano siya magiging mayamang dalaga? Kung magsatsats ka pa, sa HR ka na lang magpa-resign. Song Maymay, nagbibiro lang naman ako. Hindi mo naman kailangan mang personal. Ayaw mong tanggapin. Di, kapag umabot ka na sa posisyon ko, saka mo ako kausapin. Ikaw. Sige na, huwag kang mainit, Sisi. Song Maymay, magpakabait ka na rin. Sino bang hindi mahilig sa chismis? Lin Sisi, bumalik ka na sa trabaho mo. Inupahan ka ng kumpanya. Para magpabeya lang, umalis na tayo. Magandang araw po, Ginoong Gu. Ako po si Song Chan. Tuloy ka. Magandang araw po, Ginoong Gu. Wala ka bang sasabihin? Hindi ko rin alam kung saan mag-uumpisa. Di mag-umpisa ka, sa dahilan kung bakit Song Chan ang pangalan mo. Sa totoo lang, hindi kita niloko. Noong kasal natin, sinabi kong sa nanay ko galing ang apelyido ko. Konti lang ang nakakaalam.
Tungkol naman sa dahilan, kung bakit hindi Lin Sisi kundi Song Chan ang pangalan ko. Nagpalit ako ng pangalan. Lin Sisi ang dating pangalan ko. Ngayon, Song Chan na. Ganon ba? Hindi mo ako niloloko. Hindi. Bakit ka umiwas sa harap ng kumpanya kaninang umaga? Paano kong malalaman na ikaw pala ang bagong presidente? Nagulat lang ako. Kung ganon ang sinasabi mo, kasalanan ko pa. Wala akong sinabing ganoon. Sige na. Pirmahan mo ito. O CJ, heto. Gusto kang makita ng lola ko, sumama ka sa akin mamayang gabi pa uwi. Titira ka sa bahay namin, tulungan mo akong pagbigyan ang lola ko. CJ, kung wala na po kayong ibang ipag-uutos, aalis na po muna ako. Nga pala, Ginoong Presidente, meron akong isang bagay na nais kong pag-usapan sa'yo. Sabihin mo, Sa hinaharap sa opisina, magkukunwaring hindi tayo magkakilala. Ako, walang ambisyon sa buhay. Gusto ko lang ng tahimik na pamumuhay. Masyado kang maakit, hindi ko kaya. pwede. Gusto mo bang maaga para mag-ayos ng mga gamit mo? Pwedeng ipahatid kita ng sekretarya. Hindi na kailangan. Hindi ba't mag-asawa tayo sa kasunduan lang? Hindi mo naman pwedeng ipagkait sakin ang pagkain at inumin, di ba? Mauna na po ako, busy ka pa. Salamat sa Diyos, nakalusot din sa wakas. Chan, anong nangyari sa'yo? Wala. Mabuti naman. Chan, bumalik ka na. Anong sinabi sa'yo ng presidente? Chan, totoo bang ikaw ay isang mayamang heiress na nagtatago ng tunay na pagkatao? Huwag kayong manghula ng kung ano-ano. Nasa isip ko lang kasi ang pagmamadali papasok sa trabaho. Nasagi ko ang sasakyan ng presidente. Nasaktan ko ang loob ng presidente. Ah, ganun pala. Kailangan mong mag-ingat. Nandyan ka na pala. Lola, ito ang asawa ng apo mo. Kumusta po, Lola? Mabuti, mabuti, mabuti. Mabait na bata. Halika, sumama ka sa lola sa loob ng bahay. Xiao-chan, ito lahat. Regalo sa'yo ni Lola. Tingnan mo kung gusto mo. Para sa akin lahat ito. Oo. Pumili ka ng gusto mo. Kung wala kang nagustuhan, palitan natin. Hindi na kailangan, Lola. Masyadong mahal ang mga ito. Hala, kung hindi mo tatanggapin, magagalit si Lola. Lola, inaasahan kong ikaw ang magbibigay ng apo sa akin ng maaga. Pagdating ng panahon, ibibigay ko pa sa'yo ang buong gusali. Binigay na ni Lola. Tanggapin mo na. Salamat, Lola. Maaga na ang oras. Ang kwarto ninyo, naayos ko na. Siguradong magugustuhan ninyo. Lola. Nahihiya ka pa. Inaasahan ko na ang apo. Lola, nagluto ako ng pampakalma. Inumin mo bago matulog. Salamat, Lola. Inumin mo bago matulog. Hindi na ako makakaabala sa inyo. Magpahinga na kayo ng maaga. Paano tayo matutulog? Titira ba talaga tayo sa iisang kwarto? Ganito muna tayo matulog. Nakatingin si Lola. Makipagtulungan ka. Bakit ang init ng pakiramdam ko? Song Chan, maging matino ka. Pasensya na. Guminyan, bitawan mo ako. Ayos. Sa tingin ko, malapit na akong magkaroon ng apo. Gumising ka na. Ikaw. Ako. Song Chan. Sa pagitan natin, wala nangyari. Yun. Ako na ang mag-apologize para kay Lola. Okay. Sana huwag kang magalit. Una, ayusin mo muna. Lalabas muna ako. Mabuti naman pala siya. Responsable rin siya. Kung ituturing ko siya bilang asawa. Hindi naman masama.
Lola, Xiao-chan. Kagabi, kumusta ang pakiramdam mo? wala naman akong naramdaman. Ano? Wala kang naramdaman. Huwag kang mag-alala. Pansamantala lang ang hirap. Simula ngayong araw, papalakasin ko si Mingyan. Huwag kang mag-alala. Ang pamilya Go ay may pinakamahusay na medical team. Ang problema ni Mingyan ay madaling solusyunin. Sa hinaharap, tiyak na masisiyahan ka. Huwag mo siyang hahamakin ngayon. Ay, Lola, ano ba yung pinagsasabi mo? Ang awkward naman sa umaga. Ang pamilya Go ang may pagkukulang sa'yo. Maghintay ka. Kukunin ko ang magandang bagay para sa'yo. Lola, Ano ang sinabi sa'yo ni Lola? Ang saya-saya mo. kanina lang sinabi sa akin ni Lola na patingnan ka sa urology. Akala mo ba kagabi, hindi kita na-satisfy? Ako ang nakabastos sa inyong dalawa. Magpatuloy kayo. Magpatuloy. Ikaw na ang magpaliwanag kay Lola. Pasok na ako sa trabaho. Sakay ka. Isasakay kita sa opisina. Isang maliit na empleyado lang ako. Hindi ko kailangan hatid ng presidente. Mauna na po kayo. Alas negatibo 8, 45 na ngayon. Malalate ka na sa alas negatibo 9. Baka mawala ang perfect attendance mo. Sige na nga. Salamat, Ginoong Gu. Malalate na ako. Mauna na ako. Teka, Song-chan. Tayo sa tanghalian. Kakain kasama si Lola. Tignan natin mamaya. Inaabisuhan kita, hindi humihingi ng opinyon. Nagdesisyon ka na pala. Bakit mo pa ako tinatanong? Nakakainis ka talaga. Pasensya na. Song Mimi. Naalala ko kung sino. Kaya pala ang ingay mo kaninang umaga. Ikaw pala, Song-chan. Yung taong sinisip-sip mo, mukhang mayaman naman. Maganda ang sasakyan. Pero hindi ko alam kung anong klaseng tao. Song Mimi. Anong ibig mong sabihin? Ano, kaya mo gawin, pero takot kang pag-usapan. Pero, Song-chan, binabalaan kita. Ang Jaime Company, binili na ng Gu Group, at ngayon ay nasa mahalagang yugto ng pagbabago. Pwede kang walang hiya, pero huwag mong sirain ang imahe ng kumpanya. Kung hindi, Song Mimi. Naging paparazzi ka na ba? Ang paparazzi, isang litrato lang. Kata-kata na ang kwento. Sanay ka na dyan, no? binalibag mo ako. Gusto mo ng away. Song Mimi, maaga pa. Hindi ako katulong mo. Mag-isip ka muna bago ka kumilos. Nakuha ng kiki, hindi ito biro. Malalati na ako, hindi naman kalakihan ang sahod ko kumpara sa'yo. Hindi na kita sasamahan. Song-chan. Hintayin mo lang. Ang sama ng pakiramdam ko. Anong nangyari, Director Xu? Parang, nagka-food allergy ako. Ano? Paano nangyari yon? Tiningnan ko ang mga kinain natin tanghalian. Wala namang luya. Hello, 120. May pasyente dito. Dali, puntahan nyo kami. Ang address, Jaime Company. Masyado kang nagagahan. Mukhang mawawalan ng host ang live stream. Ikaw ang kumuha ng tanghalian. Ikaw ba ang may pakana nito? Song-chan. Inilatag ko lang ang totoong nangyari. Iyon lang. Huwag mong ibaling sakin. Ang sisi. Magsisimula na ang live stream. Kung may oras ka, mag-isip ka na lang mabuti kung paano mo sasabihin kay Boss Go. Sino ang hinimete? Si Director Xu. Hindi makakaakyat ang ambulansya. Ako na ang magpapababa sa kanya. Sige, salamat. Magkakasama tayo dito. Ang buhay at kaligtasan, iyon ang pinakamahalaga. Magsisimula na ang live stream. Nasaan si Director Xu? Boss Go. Sisi, ano na ang gagawin ko? Bigla ang na-ospital ang streamer. Ang pinaghirapang pinlano ng kumpanya na malaking sele ay masasayang. Ito'y milyon-milyong halaga na, hindi ko kaya ang pananagutan. Kung talagang wala ng ibang paraan, Xiao-chan, ikaw na lang ang umupo sa harap ng camera. Ha, hindi ako pwede. Huwag ka munang magmadaling tumanggi kung ako ang nasa kalagayan mo. Ang pagkakaiba lang kay Director Zhu ay iyong kaunting kilala siya ng madla, pero isipin mo, ito ang unang live stream ng kumpanya. Siguradong malaki ang ipapangakong promotion. Huwag kang mag-alala dyan. Pero ang mas importante, may balak sa likod nito.
Gusto kanyang pasanin. Ang pagkawala ng milyon-milyong pondo ng kumpanya. Ano? Gusto mo bang makuha niya ang gusto niya? Siyempre, ayaw ko. Kung gayon, huwag ka nang magdalawang isip. Gawin mo na lang. Sige, susubukan ko. Go. Ginoong Go, nagkamali sa trabaho si Song Chan. Kaya nag-food poisoning si Director Zhu, at dinala sa ospital. Natakot siyang mananagot, kaya sumunod din siya. Hindi na namin alam kung nasaan siya ngayon. Pero kung tayo ay magkakasala sa kontrata ngayon sa pamamagitan ng pagtigil sa broadcast, aasahang mawawalan tayo ng kahit 10 milyon. Secretary Liu, gusto kong malaman sa pinakamaikling panahon ang buong detalye ng pangyayari. Ginoong Go. Kasalanan itong lahat ni Song Chan. Ano ang gagawin natin sa kanya? Song Mimi, labis akong nagtataka. Kung ano bang alitan ang mayroon sa pagitan mo at ni Song Chan na nararapat mong paulit-ulit na sirain ang reputasyon niya sa harap ko. Ganito ka ba kadesperado para parusahan ko siya? Ginoong Go, nagkakamali kayo sa akin. Ang ginagawa ko ay para lamang sa pag-unlad ng kumpanya. Wala ni Katie Ting na pansariling interes. At saka, ang pagkakamali ni Song Chan sa pagkakataong ito ay hindi pangkaraniwan kalaki. Maya-maya pa lang, nagdulot na ng milyon-milyong pagkawala. Dahil sa kanyang pagiging walang ingat, nasira ang live stream. Sino ang nagsabing nasira ang live stream? Song Chan, ano na namang kalokohan ang naisip mo? Nandito ako ngayon para sabihin sa iyo. Kahit nawala si Director Xu, tutuloy pa rin ang live stream. Tutuloy pa rin. Song Chan, nandito ka ba para magpatawa? Nasa ospital si Director Zhu, wala siya rito. Sino ang magbo-broadcast? Ako ang magbo-broadcast. Nagli-live stream ka. Akala mo sino ka? Isang ordinaryong tao lang. Mukhang hindi mo naiintindihan ang iyong sariling kakayahan. Song Mimi, hindi mo kailangang mag-alala sa mga bagay na ito. Dahil wala itong kinalaman sa iyo. Boss Go, tingnan mo itong si Song Chan. Bilang isang subordinate, Hein sumunod sa utos ng superior at kumilos ng mag-isa. Bilang isang empleyado, hindi ginagalang ang boss ng kumpanya. Ang ganitong tao ay hindi karapat-dapat manatili sa kumpanya. Dapat siyang tanggalin. Tumahimik ka. Lahat, magsimulang tumulong sa live stream ni Song Chan. Mga sis, na ipagbili ang milyon-milyong piraso, mga produktong pampaganda, pamilyar na kayo rito. Ito ay ang pinakamahusay sa larangan ng anti-aging na pampaganda. Peach Blossom Face Anti-Aging Gift Box. Kahit ikaw ay 30 o 40 taong gulang. Kahit ikaw ay isang mature na babae o isang tita. Basta't lampas ka na sa 25. Banayad at hindi nakakairita. Patuloy na gamitin ng ilang panahon. Ang balat ay magiging firm, puti, makinis at makintab. Ang pagiging 10 taong mas bata ay hindi pangarap lang. Boss Go, ang ating live streaming room, naabot na ang mahigit 100,000 katao. Hindi masama. Ipagbigay alam. Ayusin ang pagiging regular ni Song Chan. Sige. Buisit. Ano ba ang nangyayari kay Song Chan? Isang ordinaryong tao ang nagli-live stream, may 100,000 katao pa online. Boss Go, sa pagkakataong ito, ang benta ay umabot na sa 300 milyon. Kumpara sa mga host na hinir sa labas, hindi gaanong malayo. Ang mahalaga, mas mura ito ng husto. Sabihan ng Finance Department. Gawin ang data report. Ang kumpanya ay gagantimpalaan ayon sa kontribusyon. Sige, salamat Boss Go. Xiao Chan, ang galing-galing mo, magiging mayaman tayo. Hintayin mo, treat kita ng masarap na pagkain. Kaya napagkasunduan na natin. Oo nga pala. Hindi mo nakita kanina, ang mukha ni Song Meimei, kung gaano ito kapangit. Malinaw kong nakita. Pero nung siya ay nagngangalit, hindi ko alam kung anong masamang balak niya. Mag-ingat ka. Ayos lang. Boss Go. Pwede ang paggantimpala ayon sa kontribusyon. Pero si Song Chan ay hindi dapat kasama sa gantimpala. Ang insidenteng ito sa livestream, dahil talaga sa kapabayaan ni Song Chan, kaya nagkaroon ng problema ang host na inimbita natin. Pero, sa huli, dahil pa rin siya ang may sala. Kaya sa pagkakataong ito, pantay-pantay lang ang buti at masama, walang premyo, walang parusa. Kung hindi, kung lahat sa kumpanya ay gagawa ng ganoon. Wala nang katahimikan sa kumpanya. Kayong dalawa, sumama kayo sa opisina. Ingat. Director Xu, yung insidente sa food poisoning, sino ba talaga ang may pananagutan? Gusto kong malaman ang totoo. Huwag na. Dahil naman si Song Chan ay hindi nagdulot ng malaking pinsala sa kumpanya.
Huwag na nating habulin ang pananagutan dito. Huwag. Habulin niyo po sana ang pananagutan ko. Mas mabuti pa, tumawag na kayo ng pulis ngayon. Para mahuli ang tunay na may sala. Hindi ko kaya ang magpasa ng kasalanan. Ano ang ibig mong sabihin? Siyempre, wala akong konsensya. Ikaw, bakit ka nagmamadali? Nagulat lang talaga ako. Mayroon palang tao sa likod nito, na balak magsabutahe. Tama nga ang sinabi mo. Yung tao sa likod nito. Parang daga sa kanal. Hindi maipakita sa publiko. Gumagamit lang ng ganitong, mababang klaseng paraan para magsabotahe ng iba. Talagang masama at tanga. Pasok. Tagapangulo, nalaman na. Sabi lang ni Secretary Liu na nalaman na. Hindi naman sinabi kung sino. Bakit ganyan ang reaksyon mo? Song Chan, tumahimik ka. Song Mimi. Ang lakas ng loob mo. Sa harap ko ang tagapangulo. Sa taong may malaking ambag sa kumpanya. Nagsisigaw ka. Baka naman balang araw, magsisigaw ka rin sa harap ko. Hindi po, tagapangulo go. Nagkakamali po kayo, ako. Secretary Liu. Nalaman mo na ba kung sino? Boss, nahanap ko. Si Song Maymay. Hindi. Secretary Leo, nagkakamali ka, hindi ako yun. Song Maymay, pinagtatakpan mo pa rin ang sarili mo. Sakto, nakuha ko yung CCTV footage na naglalagay ka ng laxative. Pagdating sa presinto mamaya, malalaman na lang natin kung sino ang may sala. Binabakuran mo ako. Alam ko namang hindi ka aamin. Sakto, marami akong backup copy. Pagdating sa presinto mamaya, ikaw na ang magpaliwanag sa mga pulis. Secretary Liu. Sabihan mo ang EK. Asikasuhin ang resignation ni ML Song na ito. Hindi namin kayang tiisin ang ganitong masamang tao sa kumpanya. Iba-blacklist ko siya sa buong industriya. Sige, boss. Wala na. Wala na ako. Boss go, nagkamali ako. Isang beses kang taksil, hindi ka na kailanman pagkakatiwalaan. Secretary Liu, dalhin mo na siya. Opo. Boss go. Mimi, di ba sabi mo dati? Iyakan ko ang pag-alis ko sa kumpanya? Bakit ikaw ang unang umiyak? Boss go, nagkamali talaga ako. Pakiusap, patawarin mo na ako. Maganda ang paghawak mo sa krisis ng kumpanya. Ganoon ba? May reward ba? Anong reward ang gusto mo? Konti lang na komisyon. Kapag lumabas na ang sales figures nito, bibigyan kita ng 5%. Ang galante naman ni Boss Gu. Paano naman si Director Xu? Ano ang balak mo? Kawawa naman siya sa pagkakataong ito. Walang kamalay-malay. Samahan mo akong bumisita sa ospital. At pag-usapan natin kung paano siya makakabayad. Sasama ako sa'yo. Ayaw mo. Hindi, gusto ko talaga. Boss Gu, may iba ka pang sasabihin? Kung wala, magtatrabaho na ako. Sige, mauna ka na. Song Chan. Ilan pa bang mukha mo ang hindi ko alam? Lalong nakaka-interes. Chan, kumusta na kayo? Naayos na lahat, tinanggal na si Song Mimi. Hindi na siya, makakaasta ng ganoon sa kumpanya. Kung ganun, may utak pa palang umintindi ang mister mo. Okay kung ayos ka na, magtatrabaho na ako. Kailangan ko nang magtrabaho. CJ. Ano na naman kaya ang problema ni Sisi? Message pala ito galing sa dating presidente ng Student Council. Song Chan, 28, Private Room 305, Hilton Hotel. Magkikita-kita ang mga kaklase. Tandaan, magsuot ng JK Student Council uniform. Dalhin mo ang pamilya mo. 28. Bukas na pala iyon. Sakto, may oras ako. Pero hindi ko alam kung pupunta si Guminyan. Hays, tanungin ko na lang pag-uwi. Si Jipo, President, pupunta ako bukas. May, pumayag na si Song Chan na pumunta sa reunion. Mabuti. Siya ang dahilan kung bakit nawalan ako ng magandang trabaho. Gagawin ko siyang kaiya-hiya.
Huwag muna natin siyang pag-usapan, Irog. Sa oras na ito, akin ka lang. Tungkol naman kay Songchan, marami tayong pagkakataon bukas para pagtritripan siya. Sa susunod, maghanda ka ng mga gawain para mapahiya siya. Gusto kong hindi siya makatingin sa mga tao. Sige. Titiyakin kong umiyak siya habang umaalis. Kaya, tuloy tayo. Lola, Mingyan. Chan, nakauwi na kayo. Lola, Magandang araw po. Oy, Leo, narito ka rin pala. May trabaho ang presidente. Kailan ba kayo pumunta dito na hindi para sa trabaho? Ako. Ay walang pasensyang makinig. Pumunta na kayo sa silid-aklatan. Chan, tulungan mo akong mag-isip. kami ang dalawa ay pupunta sa silid-aklatan. Sige. Lola, ano ang ginagawa mo? Hindi ba bagong quarter na ngayon? Yung mga butik ng damit at mga katalog ng bagong produkto sa mga tindahan ng bag ay dumating na. Tingnan mo at pumili. May gusto ka ba? Pinapadala ko sa bahay. Grabe naman ito. Hindi naman grabe. Ganito na talaga dati. Pumili ka lang ng gusto mo. Kung hindi mo gusto, bukas, papuntahin ko si Mingyan na maglakad-lakad kayo. Pumunta kayo sa tindahan at pumili ng personal. Hindi na kailangan, Lola. Sa tingin ko, maganda na ang mga ito. Hindi na kailangang magpili pa. Oy, hindi sapat ang mga ito. Kung hindi mo gusto, bukas, pumunta ka sa tindahan at pumili ng personal. Papayuhan ko si Mingyan na samahan ka maglakad-lakad. Hindi na kailangan, Lola. Bukas, wala akong oras para maglakad-lakad. Bukas, may trabaho ako. Hindi ba Sabado ngayon? Lola, yung akin, ang presidente ng Student Council sa universidad, ay nag-arrange ng isang pagtitipon. Tiyak na ako na-attend. Reunion ng mga kaklase. Madalang lang kayong mga bata magkita-kita. Kailangan talagang puntahan yan. Ano balak mong isuot bukas? Gusto mo bang samahan kita ng lola para magpaayos? Pumili tayo ng high-end na damit. Papapadalhin na lang natin yon ng butler. Pagdating ng oras, siguradong mabibighani ang lahat. Lola, ang president ng Student Council namin, ay napagkasunduan na namin. Lahat kami ay magsusuot ng uniformeng bilay. Sige na nga, hi. Lola, wala nang magagamit ang kakayahan ko ngayon. Ay naku, Lola, huwag kang magsalita ng ganyan. Matagal-tagal na rin. Mula noong huli kitang makita ang mga kaklase ko sa universidad. Gusto ko silang bigyan ng regalo. Kailangan ko pa rin ng payo mo. Sige, ako na ang bahala dyan. Ang lola mo ay gagawin ito ng maayos. Tingnan mo, 30,000 lang ang presyo nito. Ang mura nito, tamang-tama itong regalo. At itong relo. Lola, mga ordinaryong tao lang ang mga kaklase ko. Hindi pwedeng mamahaling regalo ang ibigay. Eddie. Itong scarf na lang. Gusto na gusto ng mga babae ang ganitong regalo. Maganda ang scarf na ito. Salamat, Lola. Sige, ito na lang. Sapat na ba ang mga ito? Sobra-sobra na, Lola. Lola, Ikaw ang manugang ko. Nararapat lang na tulungan kita. Sa weekend, gusto mo bang samahan ka ni Mingyan? Kung kailangan mong sabihan siya ng maaga. Baka kasi biglang mawala na naman sa abot tanaw dahil sa pagiging abala. alam ko na, Lola. Sasabihin ko kay Mingyan mamaya. Huli na, Lola. Magpahinga ka ng maaga. Sige. Secretary Liu, ayusin mo ang itinerary. Pupunta ako sa ibang lalawigan para mag-inspeksyon sa susunod na mga araw. Sa susunod na 3 araw, si Gumingyan ay magbibiyahe sa ibang probinsya. Tiyak na may mahirap na problema siya. Sa ganitong pagkakataon, kung ipapaalala ko pa sa kanya, ang tungkol sa reunion ng mga kaklase, hindi na tama. Kontrata lang naman ang kasal namin. Mas mabuting huwag, masyadong makaabala sa kanya. Sa pinakamalala bukas, pagsismisan lang nila ako. Pasok. Anong ginagawa mo dito? Wala lang, pinapunta ako ni Lola para tingnan kayo. Sabi niya, simula nang umuwi kayo, hanggang ngayon ay abala pa rin. Uminom ka pa ng tubig. Sige, salamat. Walang anuman. Late na rin. Maaga kang magpahinga.
Array, talagang maganda ang tao. Maganda ang suot kahit ano. Xiao Chan. Yang student uniform mong JK na ito. Kapag sinusuot mo, parang estudyante ka lang na 18. Ang bata-bata mo tingnan. Lola, sobra naman ang papuri mo. Nahihiya na ako. Totoo lang ang sinasabi ko. Apo, maniniwala ka sa mata ng lola mo. Sayang lang at si Mingyan ngayon ay hindi makakasama sayo. Okay lang po, Lola. Mas mahalaga ang trabaho ni Minyan. Siya ang presidente ng kumpanya. Nasa kanya ang kabuhayan ng libo-libong tao. Ikaw naman, palagi mo siyang pinagtatanggol. Oo nga pala. Napag-usapan ko na ni Secretary Leo. Ngayon, siya ang maghahatid sa'yo. Nasa sasakyan niya na ang mga regalo. Salamat po, Lola. Aalis na po ako. Sige, mag-enjoy ka. Sige po. Song-chan, nandito ka na ba? Malapit na ako. Secretary Liu, bakit biglang huminto? Ginang, paumanhin po. Biglang, namatayan ng makina at tumirik ang sasakyan. Mag-aayos na ako ng ibang tao para magpadala ng panibagong sasakyan. Hindi pwede, Secretary Liu. Wala na akong oras. Ha? Binibining madam, hindi ito tama, di ba? And Liu, alam ko ang gusto mong sabihin, pero ang oras ko ay talagang hindi nasasapat. Mauna na ako. Paalam. Binibining madam. And Liu, maaga ka na rin umuwi. Sabihin mo kay Lola na ako na lang ang uwi mamayang gabi. Talagang matalino nga, sumakay ako ng bisikleta at hindi ako nahuli. Sinabi talaga sa amin ni Chairman Joe. Naasikasuhin ng mabuti, ang babaeng ito na si Miss Song. Kailangan mong mag-focus. Talagang gentleman pala si Chairman Joe. Malaki na ang kanyang kumpanya. Pero sa kanyang mga kaklase, ay malapit pa rin siya. Gusto ko talaga, maging kaklase si Chairman Joe. Chairman Zhao, Miss Song. Nagpasundo pa talaga ang presidente. Sa akin, magalang talaga siya gaya ng dati. Kumusta kayo? Ako yung sinasabi ninyong, si Miss Song. Nagbibiro ka ba, ate? Nakasuot ka ng ganyan. Umalis ka na rito. Kung hindi, hindi ako magpapahinuhod. Bago ka pumunta, hindi ka man lang nagtanong-tanong. Ang mga kaklase na inimbitahan ni Chairman Joe ngayon, ay mga piling tao. Mukha ka bang multo sa suot mo? Akala mo ba bulag kami? Ako talaga ito. Si Zuyang ba ang pangalan ng chairman ninyo? Tingnan ninyo, ito ang text na ipinadala niya sa akin bilang imbitasyon. Ito ang pangalan ko. Ito ang address ng private room. Sige na. Para lang makapagloko, handa ka talaga. Umalis ka na. Kung hindi, hindi ako magpapahinuhod. Huwag mong akalaing makakalusot ka. Kami ay, hindi magbibigay ng pagkakataon sa'yo. May lakas ba kayo ng loob? Nahayaan akong tumawag? Anong takot ko sa'yo? Hoy, huwag mo na siyang pansinin. May kasama si Ginoong Joe na babae. Siyang siya yun si Binibining Song. Tara, salubungin natin. Magandang gabi po, Ginoong Joe. Si Binibining Song pala ang tinutukoy. Ikaw pala. Anong sigaw-sigaw mo dyan? Binibining Song, ikaw ba ang tatawag niyan? Ang ingay-ingay mo, hindi ka ba dito para sa reunion ng mga kaklase? Bakit nakatayo ka lang sa labas, at hindi pumasok? Song Chan, ngayong araw, gugulatin kita sa harap ng lahat. Gagantihan kita sa kahapon. Kaklase pala ni Ginoong Joe. Ano ba ang suot mo? Haha, Song Chan. Pagkatapos ng trabaho mo, nagpa-part-time ka pa ba? Joge, bakit hindi mo man lang ako sinabihan? Sana naghanda ako ng mga lumang damit na hindi ko na sinusuot o kung ano paman, para maitulong naman natin sa ating junior na si Song. Song Mimi. Ang sama ng bibig mo kasing sama ng pagkatao mo. Kahapon lang natanggal sa trabaho, ngayon naghihiganti ka na. Talagang mababa ang pagkatao mo. Wala kang ibang inisip. Song Chan, tumahimik ka. Talagang mahirap ang buhay mo. Hindi ba pwedeng pag-usapan? Kung alam ko lang na ganyan ka ka-sensitive. Hindi ko dapat pinayagang imbitahan ka ni Joge. Nakakasira lang ng mood. Sige na, Maymay. Huwag na tayong mag-away. Tsaka, hindi ko rin naman alam na si Song Chan ay nagkaganito na pala ngayon. Song Chan, tingnan mo ang sarili mo ngayon. Ang pangit ng suot mo, ang hirap ng buhay mo.
Hindi mo ba naiisip na kapag kasama ka namin, nakakababa lang ng aming klase? Sir Zhao, ganyan din ang iniisip mo, ganun ba? Si Maymay naman, hindi naman sinasadya yun. Kung tutuusin, magkaklase naman tayo sa kolehiyo. Hinihintay na tayo ng lahat. Dumiretso na muna tayo sa private room. Som-chan. Tara na. HMPH, kapag nasa private room na, may mas malaking sorpresa pa ang naghihintay sa'yo, tanggang tao. Kumusta kayong lahat mga kaklase? Itong si Song-chan, ang tanga nga talaga. Aba, totoong ginawa pa, isuot yung JK Student Council uniform. Di ba? Nagbibiro lang naman ako noon, di ko inasahan. Maniniwala ka naman. Song-chan, magkaklase naman tayo noon, hindi ka naman magagalit dahil sa ganyang bagay. Hindi ako magagalit. Hindi ako magagalit sa mga taong hindi mahalaga. Hindi mahalaga. Kung talagang hindi mahalaga, edi hindi ka sana pumunta rito. Huwag kang maglokohan sa sarili mo. Kung nahihiya ka, sabihin mo na lang direkta sa amin. Hindi ka naman namin aalipustain. Kami naman, mga tatawa lang naman sa'yo. Tama ba, mga kasama? Siyempre naman, ako pa, paborito ko ang manood ng katawa-tawa. Oh, teka, Song-chan. Narinig ko, hanggang ngayon, trainee ka pa rin, di ba? 3,500 ang sahod. Di kaya pagkatapos ng trabaho, nagtatrabaho ka pa rin bilang magbobote. Sayang lang, dapat tanggapin mo ang kapalaran mo. May mga tao, kahit gaano pa kagaling ang grado, ano pa ang mapapala? Di tulad ni Song Maymay. Pagkakapanganak pa lang, ipinanganak na may gintong kutsara, sa bibig, anak na mayaman. Hay! Ano naman? Binabayaran ka ba niya? Sa sobrang pagsusupsup niyo sa kanya, yayaman ba kayo? Nakakatawa naman. Likas ba kayong mahilig maging tuta? O likas kayong mahilig sa pagiging mababa ang tingin sa sarili? Ikaw, Paumanhin, mga kasama. Na-late kami. kumusta kayo, mga kaklase? Ang tagal nating hindi nagkita, mga kasama. Anong pinag-uusapan nyo? Ang ingay ND dito. Binibini Song, kailangan mo kaming tulungan sa paghahatol nito. Kanina, simpleng pangungumbinsi lang naman ang ginawa ko sa'yo. Ang papuri ko sa iyo, si Song-chan naman, patuloy na naninira sa aming lahat. Hindi namin matanggap, kaya napilitan kaming makipagtalo sa kanya. Tama, binibini Song. Kahit kami ang sabihan niya, okay lang. Pero ikaw ang anak na babae ng pamilya Song. Ganito siya kawalang galang sa iyo, huwag mo siyang palampasin. Talagang hindi marunong tumingin sa sariling kalagayan. Song-chan, bakit lagi mong hindi maintindihan ang sarili mong katayuan, magkukunwaring magsalita? Akala mo ba nasa paaralan pa tayo? Kung ngayon ay humingi ka ng tawad sa amin, pahihintulutan pa naming mag-enjoy ka rito. Marahil, hindi mo kayang kainin ang pagkain na nagkakahalaga ng 3,000 piso bawat tao. Som-chan. Pinapayuhan kitang maging mas maunawain. Huwag masyadong maging isip bata. Kung hindi dahil sa pagpapagaling mo sa sama ng loob ng aking minamahal na Maymay, ng sama ng loob niya. Akala mo ba, bakit kita inimbita ngayon? Akala ko, matapos ang 3 taong hindi pagkikita, maaalaala ninyo ang ilang pagkakaibigan nating magkaklase. Hindi ko inakalang itatawag ako rito, para lang libakin ako. Kung ganoon, mas mabuti pang hindi na sumali sa ganitong pagtitipon. Tumigil ka. Sino bang nagpahintulot sa iyong umalis? Ano pa ang gusto mong gawin? Gusto naming manatili ka hanggang matapos ang pagtitipon. Som-chan. Nakikita kong mahirap ang buhay mo ngayon, hindi ba? Bakit hindi ka magtakda ng presyo? Titiyakin kong masisiyahan ka. Ang kapalit? Kailangan mong manatili rito. Zhu Yang, ito ang huling pagkakataon. Natatawagin kitang Pangulo. Ano ang akala mo sa akin? Akala mo ba mahalaga sa akin ang kaunting perang ito? Ano ang gusto mo? Sabihin mo, gagawin ko ang lahat para mabigyan kita. Halimbawa, mga damit, sapatos, bag. Huwag kang mag-alala, bawat buwan kasi, mayroon akong ugali ng pagdodonate ng mga damit. Sa tingin ko, kaya kong magtabi ng kaunti para sa iyo. Song-chan, bihirang magsalita si Song Maymay ng pag-aalok. Huwag mong palampasin ito. Tama, ito ay magandang pagkakataon para mapabuti ang kalidad ng iyong buhay. Hindi ba? Panatilihin ito ngayon. Sa susunod na taon man lamang, makakaranas ka ng masaganang buhay.
Ang laki ng tipid. Anong karapatan ninyong magsalita para sa akin? Kung gusto ninyong maging mga tsimay, kayo ang maging tsimay. Huwag ninyo akong idamay. Mukhang kulang ito para sa kanya. Ano ito? Wow, ang ganda naman ng mga alahas. Talagang ang galing niyang mayaman. Isang tunay na mayaman. Mimi Song, anong ibig mong sabihin? Lagi kong iniisip na, sa mundong ito, walang totoong, pinanghahawakang prinsipyo, ang sinasabi nilang katapatan, ay wala namang iba kundi, hindi sapat ang presyo, para itakwil ka. Base sa sinabi mo kanina, parang ikaw ay isang, makamoral na tagapagtaguyod, pero sa totoo lang, gusto ko lang talagang malaman, kung ang dati nating underclassman, ay magiging ganito rin, sa pagkahumaling sa pera. Unti-unting malulubog. Talagang may paraan si Maymay. Sa sinabi mo, gusto ko ring makitang mangyari yon. Sinabi ko na, hindi ako naghihirap sa pera. At wala akong pakialam sa mga alahas mo. Kunin mo na, ikaw na ang mag-admire sa mga iyan. Chansong, mukhang nawawala ka na sa sarili mo. Sabi mo hindi ka naghihirap sa pera, hindi ka nga magbayad ng taxi, nagmamaganda ka pa rito. Totoo, talagang hindi pa ako nakakita ng babaeng ganito kalakas ang loob. Ang tama at mali ay alam ng lahat. Huwag mo akong sukatin base sa paniniwala mo. Madaling magsalita ng maganda. Kung may kakayahan ka, maglabas ka ng ganyang karaming, mahal na mga alahas, may ganyang kamahal na. Alam Sinong mahal ka ba? nagsabing Wala ako. Saan mo kinuha to? Mga basurang hinakot. Ang kahon na ito, ang dumi-dumi, ang laman nito, anong magandang bagay kaya to? Ang basket ng bisikleta ay medyo madumi. Madumi ang gift box, pero hindi ibig sabihin walang halaga ang regalo. Madali lang gumawa ng dahilan. Sinong nakakaalam kung totoo o hindi? Baka naman basura lang ito, na itinapon ng iba. Kung ako yan, hindi ko rin kukunin yan. Ang ating kaklase na si Chansong, ay nagsalita ng buong tiwala. Dapat tingnan niyo muna ang mga gamit, bago kayo maghusga. Ang mga ito ay dapat, mga regalo ko sa inyo. Limited edition na relos. Nagkakahalaga ng 5 milyon pesos. Pashmina ng Chaumet Paris. Tanging mga si, na umabot sa milyon ang gastos ang pwedeng bumili. At saka, Hindi kaya ito ay, galing sa Chang, walang halagang peke. Halatang halata na, pangtiyang lang yan. Hindi namin ginagamit yan sa amin. Totoo. Sa mga online sellers sa social media ko, 9 sa 10, ganito ang mga larawan. Sa loob, sila mismo ang nag-edit, kasama ang mga mansion, at mamahaling kotse, para magpanggap na mayaman. Madami na akong nakikitang ganyan. Oo nga, sa tingin ko, masyado ka ng matagal, na nagsisinungaling kaya naniniwala ka na rin. huwag ninyong isisi sa iba ang kapalpakan ninyo. Huwag ninyong iligaw ang iba sa inyong kalokohan. Intindihin ninyo muna, ang mga gamit na ito ay kailangan ng permit at dokumento. May kaukulang karapatan bago makabili. Hindi ba't kayong mga ito ay hindi pa nakakabili? Wala ba kayong ganitong pangunahing kaalaman? Isa ka lang nagbibisikleta, makakabili ka pa ng mamahaling gamit. Tsa, nakakatawa ka talaga. Song Chan, mukhang nawawala ka na sa sarili mo. Bro Joe, may sira ba sa utak yan? Baka naman, kailangan na siyang dalhin sa mental hospital. Tumahimik ka. Naglakas loob kang suntukin ako. Kay lupit mo, ipa-mental hospital mo pa ako. Puta. Naglakas loob kang saktan. Ang babae ko sa harap ko. Gustong-gusto mo bang mamatay? Zhu Yang. Huwag mong akalaing dahil marami kang pera, ay pwede ka nang gumawa ng gusto mo. Magsisisi ka. Som Chan, nagbabanta ka sa akin? Hindi mo pa alam na ako ngayon ay isang kliyente ng Go Conglomerate. Kapag nakapasok na ako sa Go Conglomerate, magiging bagong bituin ako ng negosyo, isang milyonaryong celebrity entrepreneur. Magiging maliwanag ang kinabukasan ko. At ikaw, ang pagkakaiba nating dalawa ay parang langit at lupa. Napakalayo. Ikaw pa ang magbabanta sa akin? Bro Joe, paapulahin ko siya sa akin. Narinig mo ba? Humingi ka ng tawad. Secretary Liu. Dali, sunduin mo ako. Secretary Leo, ang galing mo, nagpapanggap kang matapang. Secretary Leo, ay hindi naman kasama ni Boss Go, kundi kasama mo. Ngayon ay paparusahan kita, ng husto, ikaw na babaeng sinungaling, at manloloko. Ibalik mo ang cellphone ko.
Ito ang kapalit ng panggugulo mo sa akin. Bakit hindi mo pa tawaran si Miss Song? Ngayong araw na ito, ang lahat ng narito ay hindi ko palalampasin. Tumawad ka. Bilis, tumawad ka. Sa tingin ko, kailangan pa siyang painumin ng tubig mula sa kubeta bago siya tumanaw. Patuloy ninyong gawin ito. Ako mismo ang kukuha ng tubig. At dadagdagan ko pa ng pampasarap. Ha ha ha. Ming Yan. Akala ko nasa business trip ka. Bakit ka nakabalik? May nangyari sa mga negosyo ng kumpanya. Nagkaroon ng konting problema. Biglang na-cancel ang business trip. Nasaan si Song Chan? Bakit ikaw lang ang nasa bahay? Lumabas si Xiao Chan. Ikaw talaga, sayang naman. Mula nang magpakasal kayo hanggang ngayon. Wala kang panahon kay Xiao Chan para magkaroon ng matinding koneksyon. Kaya pala pumunta si Xiao Chan sa reunion ng mga kaklase nang hindi ka isinasama. Alam ko kasi. Yung reunion na yun ay dapat kasama ang asawa o pamilya. Hindi niya sinabi sa akin. Sino ba kasing katulad mo? Araw-araw, trabaho lang ng trabaho. CJ, ako ang may kasalanan. Mabuti naman kung alam mong mali ka. Young master, may masamang nangyari. Naapi ang young mistress. Ano? Naapi si Xiao Chan. Sino ang gumawa? Secretary Liu. Ano ang nangyari? Young master, nagpapagawa ako ng kotse sa forest shop kanina, tapos tumawag ang madam. Sinabihan ako ni young mistress na sunduin ko siya pauwi, pero hindi pa ako nakakapagsalita. Biglang may narinig mula sa phone na boses ng isang babaeng hindi ko kilala. Sabi, paparusahan niya ang young mistress. Pagkatapos, yung phone ni young mistress ay hindi na makontak. Ming Yan, pumunta ka agad sa Hilton Hotel. Tingnan mo kung ano ang nangyari kay Xiao Chan. Secretary Liu. I-drive mo ako papuntang hotel. Tumigil ka. Ayos ka lang ba? Paano ka nandito? Hindi ba't nasa probinsya ka dapat? May bigla ang gawain sa kumpanya. Kinansel ako ang business trip. Nasugatan ang tuhod mo. Aalalayan kita. Salamat. Song Chan, ito ba yung Secretary Leo na tinawag mo? Anong secretary? Kapag may trabaho, secretary ang gumagawa, o kaya? Kapag walang trabaho, secretary ang ginagawang libangan. Song Chan, dati, sa harap ko, nagpapanggap kang malinis. Akala ko gaano ka kang noble. Hindi ko inaasahang sa likod mo ay marami kang kalokohan. Hindi mura itong lalaking pabigat, di ba? Ang kapal mo. Sino ang nagbigay sa'yo ng lakas ng loob upang husgahan ang asawa ko? Mga walang malay na bagay. Asawa mo pa, akala mo, naglalaro ka ba ng role-playing? Isang lalaking pabigat ay nanghahamon pa sa akin, hindi mo man lang tiningnan ang sarili mong estado. Binabalaan kita. Ako ay isang bagay na hindi mo kayang guluhin. Kung gustuhin mong labanan ako, sa susunod na buhay, siguraduhin mong ipanganak sa mabuting pamilya. Mas mabilis. Paano mo gusto silang parusahan? Gusto kong sila'y lumuhod at humingi ng tawad sa akin. Humingi ng tawad sa'yo. Ano ka ba? Secretary Liu. Turuan mo silang mabuti kung ano ang mga patakaran. Bukod pa riyan, kayong mga nangaapi gamit ang kapangyarihan, hindi na kailangang lumitaw sa kabisera sa hinaharap. Sige, Presidente, gagawin ko na ito. Ang ganitong uri ng tao, gustong magpakita ng kapalaluan sa harap ng babae. Nag-aakalang sila'y mahalagang tao. Gustong maging bayani. Sa totoo lang, ay isang payaso na hindi karapat-dapat sa entablado. Ang kabisera na ito, ay hindi pa siya ang may karapatang magsalita. Ang taong nangahas na magsalita sa akin ng ganyan, ikaw ang una. Hinahangaan ko ang iyong tapang, pero malalaman mo agad kung ako ba ang namamahala sa kabiserang ito. Nakikinig ba kayo? Pakinggan nyo ito, tandang ito. Nakikipagbanta pa sa amin. Nagpapakitang gilas. Tingnan mo muna kung bagay ba sa'yo. Baka ikaw pa ang maging katatawanan. Bilis, Secretary Liu. 3 minuto. Papanaginipin ko silang lahat. Sige. Joe Duffo, anak mo, nagalit si Boss Go, bangkarote na pamilya nyo. Kung gusto nyo pang mabuhay, Ngayon din agad-agad. imbestigahan mo para sa akin. Kung sino-sino ang pumunta sa reunion, palayasin mo silang lahat sa Kapitolyo. Kung hindi, ang pamilya ninyong Joe, wala nang matitirhan sa buong bansa.
Ayos tol. Naghahanap ka ng away. Kayong dalawa lang? Humph. Katawa-tawa. Ikaw lang? Alam nyo bang sino ang inaway nyo ngayon? Siya ang pinakamayaman sa Kapitolyo. Ang CEO ng Go Corporation, si Guming yan. Ang inaway nyo ay ang asawa ng CEO ng Go Corporation. Ano? CEO siya ng Go Corporation, si Guming yan. Si Song Chan ang asawa ni Boss Gu. Inaway ko pa ang asawa ni Boss Gu. Totoo ba yan? Imposible. Ginaya lang yan ni Song Chan. Nagpa-impersonate lang siya. Kung hindi, isa siyang basurero. Paano siya makakaakyat sa CEO ng Go Corporation? Niloloko niyo ako? Papakiusapan ko si tatay para give in kayo. Tama, hindi talaga yun ang tunay na asawa ni Boss Gu. Nagluloko ako sa inyo? Karapat-dapat ba kayo? Humph, mukhang kayo, hindi pa natututo hanggat di nasusunog. Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung ano ang kayang gawin ng Go Conglomerate. At si Song Maymay, hindi pa nahahabol. Ji-song, ginalit ng anak ninyo ang asawa ng aming presidente. Bangkarote na kayo. Dapat ay tanungin ninyong mabuti ang batihing anak ninyo. Tatay, inapi ako. Halika ka't sagipin mo ako. Walang utang na loob ka. Paano mo, naisip ang galitin ng Pangulo ng Go Conglomerate? Wala na ang pamilya natin. Wala na ang lahat. Imposible, tay. Nagluloko ka lang, di ba? Tay. Jijo, binaha ang kumpanya natin ng malaking halaga ng pera. Babangkarote na tayo. Ikaw pala talaga ang presidente ng Go Conglomerate? Wala na. Kalihim Leo, bulag ang mga mata ko. Hindi ko nakilala ang dakilang tao. Hindi ko talaga alam na asawa pala siya ni Jigo. Sa ngalan ng pagkakaklase namin ni Song Chan sa kolehiyo. Nakikiusap ako, kahabagan nawa ako ni Jigo. Nagkamali ako, naging tanga ako. Umalis ka na. Jigo, nagkamali ako. Pakiusap, patawarin niyo ang pamilya namin. Dapat ay sa asawa ko itanong iyan. Song Chan, Song Chan, kailan ka naging asawa ni Jigo? Hindi mo kailangang malaman. Ang kailangan mo lang malaman ay wala na ang angkan ninyong Song. At lahat ng nandito, ikaw ang dahilan. Iyon na ang sapat. Papatayin kita. buhatin kita. Huwag na, hindi naman talaga ako pilay, na hindi na makalakad. Nasa bahay si Lola at nakatingin. Kung makikita niyang ganyan ka, at hindi ako aksyon, isipin mo na lang kung anong kahinatnan ko, kaya para maiwasan ang gulo, makipag-cooperate ka. CJ. Boss Gu. Salamat ngayon. Tawagin mo akong Minyan. Ha? Sa bahay, tawagin mo akong Minyan. CJ. Tandaan mo, kapag may umapi sa'yo sa hinaharap, sabihin mo sa akin. Asawa mo na ako ngayon. Dapat mong gamitin ang mga karapatan mo. Yung mga taong nagpapalungkot sa'yo, pwede silang mawala sa harap mo. Pero hindi naman kontrata ang ating usapan. Sabihin mo, legal ba? Legal. May iba ka pang tanong. Wala. Mabuti nang wala. Okay lang sa akin kung magiging arogante ka. Sa hinaharap, matuto kang maging listo. Hindi ako palaging nasa tabi mo para protektahan ka. CJ. Umupo ka muna rito. Kukuha ako ng first aid kit. Xiao Chan, ito. Ming Yan, anong nangyari sa tuhod ni Xiao Chan? Ikaw ba? Lola, hindi po gawa ni Ming yan. Nagkakamali po kayo. Ako mismo ang nasugatan. Mukhang nakakatakot, pero hindi naman masakit. Ming Yan, sabihin mo nga, ano talaga ang nangyari? Yung mga kaklase na yon, hindi naman mabuting tao. Sila ang umapi kay Xiao Chan. Ganun pala. Naglakas loob silang apihin ang manugang ko. Kumain na ba sila ng matapang na puso ng leopardo? Xiao Chan, ako ang maghihiganti para sa'yo. Ayos lang po, Lola. Hinarap na sila ni Ming yan. Talaga. Lanan. Pinatrabaho ko na kay Secretary Liu. Xiao Chan, naghirap ka, si Lola. Magluluto lang ng sabaw, para pampalakas mo, ha? Huwag na po, Lola. Huwag kang tumanggi.
Hello. President, tapos na po ang pag-aayos. Nabangkarote na ang Song Family at Joe Corporation. Ang dalawang yun at si Mrs. At ang tatlong kaklase, naipatapo na mula sa Imperial Capital. Magaling. Naipatapon na yung mga yon palabas ng kabisera. Ang bilis. Talaga namang, hindi naman sila galing sa kilalang pamilya. Ang pagpapabangkarote sa kanila, madali lang yan. Nawala na ba ang galit mo? Sobra, ang bait-bait mo talaga. Loko ka, mabuti naman at matalino ka. Mula nang magpakasal kayo hanggang ngayon, wala pa kayong oras, na ilabas si Xiao Chan at ipakilala siya. Para malaman ng iba, na asawa mo siya, sa ganito, hindi na sila mag-aabuso sa kanya. Ayos lang po, Lola. Bakit hindi mo gamitin? Halika. Lola, may magandang bagay ako para sa'yo. Ito, nabili ko ito ni Lola sa isang auction, sa halagang 10 bilyong piso. Kulyaris na asul na sapphire mula sa karagatan. Isuot mo ito sa kasal mo. Kulyaris na nagkakahalaga ng 10 bilyon. Ito lang ba ang regalo ng mayayaman? Sa bagong kasal? Napakasimple naman. Xiao Chan, Xiao Chan, Xiao Chan. Opo, Lola. Anong nangyari? Wala. Sumakit lang bigla ang binti ko. Ming Yan, dali-daliin mo. Dalhin mo na agad si Xiao Chan sa kwarto nyo. CJ. Sir Gu, Xiao Chan, ipagkakatiwala ko na siya sa iyo. Dapat mong tratuhin siya ng mabuti. Kung hindi, hindi kita palalampasin. CJ. Habang buhay kong tratutuhin ng mabuti si Xiao Chan. Hindi magbabago kailanman. Kung si Ming Yan ay maglakas loob na tratuhin ng masama si Xiao Chan, hindi ko siya palalampasin. Xiao Chan, dapat kayong dalawa ay maging maayos. Dapat kang maging masaya.